Assalamualaikum everyone. This is again your registered social worker, Mega Disan Yasin. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin is about rules of social workers. So ano nga ba yung mga gawain or yung mga rule ng isang social worker kapag nasa community na tayo or kapag naging registered social worker na tayo? So, pinakaunang-una sa lahat, first one is yung enabler. So ano ba yung tinatawag nating enabler? A social worker who helps clients identify and use their own strength to solve their problem. Focuses on empowerment so client become self-reliant. Dito muna tayo sa first sentence. Mga social worker daw na tinutulungan niya na ma-identify or matukoy ng client yung mga strength nila or ano yung mga kakayahan nila para ma-resolve nila yung problema nila. Pinofocus din niya daw yung empowerment o yung pagbibigay mo ng strength. Empowerment kasi kapag sinasabi mo sa client na kaya mo yan kasi may mga resources kang ganito, and dun pa lang magiging self-reliant sila. Self-reliant is yan yung magkakaroon sila ng tiwala sa sarili nila na kaya nilang mag-isa or kaya nila kahit na wala masyadong tumutulong sa kanila. Kasi mostly our clients kasi hindi yan sila humihingi ng tulong sa ibang tao kasi nahihiya sila. But then again, kapag hindi sila humingi ng tulong, mas hindi nila matutulungan yung sarili nila. So, kapag humingi sila sa'yo ng tulong, meaning kailangan talaga nila ng mag-guide sa kanila. So, it's very important na tulungan mo sila na sabihin sa kanila na kaya mo yan. But then again, mag-rely sila sa sarili nilang kakayahan kasi meron naman talaga. Yan yung tinatawag nating own strength nila para ma-resolve yung problema nila. Okay, enabler, parang enable. Enable is bigyan mo ng strength yung client na makaya yung mga akala niyang hindi niya kayang gawin. Okay, example is kapag tinulungan mo daw, helping a VAUSI. VAUSI is Violence Against Women and Children. Tulungan mo daw yung VAUSI survivor na ma-build yung confidence niya through counseling hanggang makadecide na siya na mag-file ng kaso. So, for example, may case dito, tapos yung babae na yun, VAUSI survivor or minamaltrato siya ng asawa niya. And then again, lumapit siya sa'yo na social worker. And ika-counsel mo daw siya dapat. Sabihin mo na, ma'am, marami tayong tulong na maibibigay sa'yo, pero kailangan muna namin na mag-file ka ng kaso. Kasi kapag nag-file ka ng kaso, hindi ka na pwedeng umatras and kailangan ma-wait natin yung pros and cons kung tutuloy ka ba or hindi. Kasi baka sa kalagitnaan, hindi ka na tumuloy. So, yun yung sa enabler. Ini-enable mo na yung client mo is makakuha siya ng confidence sa sarili niya na ituloy yung kaso or mag-stand up para sa sarili niya. Okay. Sige, dito naman tayo sa baba. Dito naman is yung tinatawag nating mediator. So, ano ba yung mediator? From the word itself, mediate. Kapag narinig niyo yung mediate, ano yung natatandaan nyo? Diba para siyang kung person 1 to person 2, nandito ka sa gitna. Ikaw yung magme-mediate kapag nag-aaway sila. So, dito daw, a neutral third party who helps resolve conflict or dispute between individuals or group does not take side. So, dito muna tayo sa first. Ikaw yung neutral third party, meaning ikaw yung pumapagitna doon sa dalawang tao na hindi maayos-ayos yung conflict nila or yung hindi nila pagkakaintindihan na kailangan talaga nilang maintindihan para makabuo sila ng solusyon doon sa problema. Wala kang, nakalagay din talaga dito, emphasize on, does not take sides. So, wala kang kinakampihan sa dalawang yun. It's either siya or yung isa, then ikaw wala kang kinakampihan kasi kailangan mong i-weight yung pros and cons and kailangan mong mag-suggest ng mas better na idea para mag-agree yung both side. Kasi hindi pwede nakakampihan mo si A and then hindi mo kakampihan si letter B. Kasi magagalit yung letter B or magagalit yung letter A and bias na yun siya. So, pag nag-mediate ka, example niya,
Pag-mediate daw or mediating between a separating couple to agree on child custody without going to court. So, eto is kapag may mag-asawa daw tapos naghiwalay sila, 'di ba? And then, syempre pag-aawayan nila yan kung saan mapupunta yung custody ng bata, sa father ba or sa mother ba. Pero mostly, 'di ba, ang nag-aalaga sa bata is yung mother, and then ang magbibigay ng pera or magbibigay ng custody is yung father. Pero how about if the father doesn't want to give the child custody kasi nga may nahanap na siyang iba or may anak siyang iba or any various situation. So, ang mangyayari niyan, ikaw na mediator, na social worker, kailangan malaman natin kung ano nga ba yung best way para maayos natin yung gulo nila before tayong umabot sa court. Kasi kapag umabot na yan sa court, mas marami na yung process, mas malaki na yung gastos, and pwedeng mahantong sa pagkakulong ng mga like nang hindi nag-a-agree. So, yun yung work ng isang social worker, magme-mediate ka, pumapagitna ka sa dalawang taong nag-aaway para ma-resolve nila yung problema nila. Okay. So, dito naman tayo sa number 3. Number 3 naman is yan yung instigator or coordinator. So, ano nga ba yan? From the word itself, coordinator. Links and coordinates different services or resources para ma-ensure na yung client is makareceive ng comprehensive, non-fragmented help. So, nililink mo daw or parang parang kinokonekta mo yung client mo doon sa mga services na pwedeng makatulong sa kanya at nakikipag-coordinate ka din. Kumbaga, pumupunta ka dun sa mga agencies na pwedeng makatulong sa client mo or nagbibigay ka ng referral na I have this client, this and that, and kailangan niya ng mga ganitong services, and ikaw yun. Pero, syempre kasama pa din yung client mo, but then again, ikaw muna yung gagalaw kasi yung client natin mostly, hindi nila alam yung gagawin nila. So, ang mangyayari niyan, ikaw muna and then sasabihin mo sa client mo para next time, alam na niya kung ano yung gagawin niya. So, yun. Ililink mo daw and makikipag-coordinate sa different services or mga resources na pwedeng makatulong sa client mo para ma-ensure mo na makareceive yung client mo ng comprehensive, non-fragmented help. Meaning yan, yung pangkalahatang tulong na talaga. Kasi 'di ba, sinasabi nga natin in social work, hindi lang yung family yung tutulungan mo, kasi tutulungan mo din yung mga anak niya, yung iibahin mo yung sa environment niya kasi 'di ba, micro, meso, macro intervention. So, kapag yun yung nangyari, overall capacity ng client is kailangan mong ma-address, overall well-being ng client is nakasalalay doon sa services na ibibigay mo. So, hindi dapat din siya fragmented kasi ang pagtulong is hindi dapat fragmented at dapat pangkalahatan talaga. Example is makikipag-coordinate ka daw sa DOH, Department of Health, para sa medical aid. Number 1 yon. Pangalawa, pupunta kang DSWD para humingi ka ng financial aid. Yan yung sa AX, di ba? Or yung mga TUPAD or yung mga sa Kalahi Seeds, yung mga SLP, Sustainable Livelihood Program, di ba yan yung mga program ng DSWD? And iaangkop mo dun sa kung ano ba yung kailangan ng client mo. And DepEd naman for schooling for one family. Ito naman sa DepEd, di ba sila yung sa mga public school kapag nag-aaral yung mga bata. So, kung mapapansin nyo, kinikater niya din yung mga anak ng client. So, kaya nga siya tinawag na comprehensive, pangkalahatan. Lahat ng environment or lahat ng tao na connecta doon sa client mo is kailangan mong tulungan or kailangan mong baguhin para mas matulungan mo yung client mo. Okay, and doon pa lang makikipag-coordinate ka, 'di ba? First, nakipag-coordinate ka sa medical aid. Pangalawa, coordinate ka na naman sa DSWD. And then pangatlo, in-address mo pa yung lack of schooling ng mga anak niya. So, 'di ba, pangatlo. So, yan, nililink mo, kino-coordinate mo yung different sectors na pwedeng makatulong doon sa client mo para mas matulungan mo siya ng maayos. Dito naman tayo sa number 4. Sa number 4 naman, yan yung manager.
So, ano ba yung manager? Hindi yung mga manager sa fast food chain ha. Somehow, medyo similar sila. Pero then again, eto, ang pinag-uusapan natin, itatak nyo sa utak nyo, is yung manager na social worker. So, administer programs or agencies, handles planning, budgeting, staff supervision, and policy implementation. So, sa manager, nag-a-administer or gumagawa daw siya ng mga program ng mga agencies. Ina-handle niya or siya din yung gumagawa ng sa pagpaplano, sa pagbabudget, sa pagte-train ng staff supervision. Supervision is yan yung i-guide mo yung staff, ita-train mo sila, sasabihan mo sila kung ano yung gagawin, anong hindi pwedeng dapat gawin, ay yung magandang gawin, ganyan. And also policy implementation. Kailangan kasi yung mga policy na yan, na-implement yan. Kasi kung yung policy na yan is mananatiling policy, then what's even the point of making that policy? So, example niya is, as head of MSWDO, meaning yan is Municipal Social Welfare Development Officer. Kung ikaw daw yung head ng Municipal Social Welfare Development Officer, ima-manage mo daw yung 4Ps. Ito to is, ito yung mga ML, yung mga municipal link. Ima-manage mo yung 4Ps program, ita-train mo yung mga staff mo, and magsasubmit ka ng mga report sa mayor sa kung saan ka na-assign na city or municipality. Okay, so yun. Ikaw yung lahat-lahat na. Ikaw yung mag-a-administer. Admin ka. Admin. Okay. I really hope na na-understand yung manager. Kasi kung iisipin nyo kung ano yung nasa isip nyo, mostly, same lang din naman sila. Diba? Nagtitrain ng staff, nag-implement, gumagawa ng mga programs and services. So, yun. Dito naman tayo sa number 5, educator. Kapag narinig mo yung word na educator, ano yung unang-unang lalabas sa, mo? Diba nag-educate? Kumbaga, nagtuturo. Same ng ginagawa ko sa inyo. Nagpo-provide ako ng information and tinuturuan ko kayo ng mga skills para or tinuturuan mo ng mga skills yung mga clients and tsaka communities para ma-improve nila yung functioning and independence. Functioning is yung kaya na nilang gumalaw na sila lang mag-isa, kaya na nilang magdesisyon na sila lang mag-isa without your help. Or kung kailangan man nila yung tulong mo, at least makaka-decide sila on their own. Okay? Independence naman, yan yung, hindi yung independence na wala ka nang pakialam sa kanila kapag pwede na silang mag-decide or pag nag-decide sila, sasabihin mo na, ay, bahala na kayo. Hindi pwede. Walang social worker na nagsasabi na, bahala na kayo sa kung ano yung ginawa nyo. Hindi. Hahanapan natin sila ng way na mas better yung mga suggestions nila or mga ideas nila para maangkop siya doon sa kung anong resources ang meron sila at kung anong mga programs ba yung ina-applyan nila para applicable siya and hindi tayo magbabasta-basta na lang doon sa mga ipamimigay nating informations or mga skills na pwede nating ituro. Basta tandaan nyo lang sa educator is nagpo-provide ng information at nagtuturo ng mga skills. Sige, example dito is kapag nagkakandak ka daw ng family development session para sa mga 4Ps beneficiaries, kung paano mag-budget at paano yung at kung ano yung children's right. And 'di ba kapag nagkakandak ka, meaning kapag gumawa ka daw ng program or ikaw yung gumawa ng program ng about family development session para sa mga 4Ps beneficiaries. 'Di ba malaki yung nabibigay sa mga 4Ps and kailangan mong turuan sila paano mag-budget and kung hindi ka man marunong as a social worker, pwede ka namang kumuha ng ibang resource speaker. Yun yung kagandahan sa profession natin kasi pwede tayong kumuha ng other links na alam nating expert doon sa field na kukunin natin. For example, sa budgeting, sino ba yung pwede nating kunin na mga resource speaker? Accountancy, business management, basta more like kung about money, and yun, sila yung pwede natin kunin. Pwede tayong makipag-coordinate sa kanila. And then, children's right. Ano ba yung mga children's right? Usually, ang mga meron nito is yung mga sa UNICEF, yung sa Save the Children, or yung mga NGO na tumutulong talaga sa mga bata. Marami yan. Rampant yan, like yung Save the Children, or basta mga children's right, yun. NGOs mostly ang alam ko dito kasi nung na-assign ako sa Save the Children, ganun din, more on children's right. Yung
fino-focus namin. So, yun, ikaw yung magkakandak. Ikaw yung mag-educate doon sa mga parents para ma-apply nila yun sa family nila. Or kapag nakakuha na sila ng mga 4Ps nila. Sige, dito naman tayo sa number 6. Number